Good morning mga kapatid. Sa history ng Israel, kung titignan nyo mabuti, ginawa ng Diyos yun, yung istorya ng Israel, para sa atin sa panahong ito. Ang ipinakita ng Diyos doon, physical evidence. Nung iligtas ng Diyos ang Israel, almost 430 years imprisonment, bale, pagkaalipin sa Ehipto, pinadalang deliverer si Moises. Ngayon, nung iligtas ng Diyos sila, dumaan sila sa Red Sea. Nabiyak nga yun, di ba? Nabautismo sila sa tubig, nabautismo sa alapaap. Ngayon, sa araw-araw na buhay nila, naubos na yung dala nila mga pagkain. Yung mga konting mga, pagkain, yung mga hayop. So, nagre-reklamo na sila kay Moses. Iniligtas mo kami doon sa Ehipto pagkaalipin. Papatayin mo naman kami dito sa disyerto. Walang tubig, walang pagkain. So, ang ginawa ng Diyos, nagpaulan ng mana o mana. Para kainin nila. Kasi for 40 years, walang trabaho yun. Puro lakbay. Wala silang tubig. Mamamatay sila doon. Mula doon sa bato, lumabas ang tubig. So, sa madaling salita, lahat ng ipinakita ng Diyos noong panahon ng Israel na talagang mabubuhay ang bayang Israel sa bread from heaven. Ngayon, yung bread from heaven na yon, ipinakita sa New Testament, si Kristo yun. Kasi para madaling maintindihan, ipinakikita ang physical evidence. Ngayon, may corroborative evidence naman yan na patunay. Ngayon, pagdating dito sa New Testament Church, sa pagpapatotoo ng Diyos tungkol sa salita ni Kristo, pupuntahan mo yung Old Testament, makikita mo. Halimbawa, yung pakikipagyera, pumapatay sila talaga ng tao. Matanda, bata, lalaki, kalbo, bungal, maliit, sanggol. Pag sinabi na, patay lahat, patay lahat. So, ganun din ngayon, spiritual naman, papatayin mo din lahat. Hindi ka magbe-baby ng maliit na kasalanan o masamang espiritu. Ngayon, ang portrayal no, puro masamang espiritu ngayon Uubusin mo lahat ng masamang espiritu sa buhay mo. Kakain ka araw-araw ng mana o mana, iinom ka ng tubig sa bato. So, yun yung church in the wilderness Ngayon, nandun din tayo sa wilderness, sa mundong ito, nabubuhay tayo dito, kailangan ng patnubay. Kailangan pa rin natin ng tubig sa bato at ang mana. At yan ay si Kristo nga. At yan ang mensahe sa atin ng Panginoon na eat the bread that comes from heaven to live and have eternal life. Sabi sa John 6:32-35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Kaya araw-araw yun, umuulan ng mana sa kanila. Sa buhay naman natin, araw-araw tayo dapat nabubuhay sa Word of God. Huwag kang magsasawa sa mana. Yung iba, nagsawa. Humingi sila ng karne. Sabi nila, Panginoon, puro ito ba pagkain namin? Wala bang iba? O, nagpadala ang Diyos ng karne, pugo. Nagkandasuka-suka naman sila. So, pinahintulutan ng Diyos yun. Parang nang humingi ng hari. Ayaw ng Diyos talaga may hari. Siya yung hari pinahintulutan si Saul ang unang hari. Nakita nila kung paano pagkakamali ng hari na walang propeta. Kasi propeta nung araw mo natin isusuko Ganon din noon. Nung humingi sila ng mga karne, sige, ma-experience nyo, pero nandun ang disadvantage na kandasuka-suka sila. Sa kanila sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Dadapot sinabi ko sa inyo na nakita nyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan na hindi ko itataboy. So yung lahat ng anak ng Diyos, hindi itataboy yan ng Panginoong Yesus. Aalagaan yan. Hanggang ngayon, inaalagaan tayo ng Panginoong Yesus. Sa Hebrews 7:25-28, nag-i-intercede pa siya hanggang ngayon sa atin.
Kasi kailangan masigurado kaligtasan natin. Kasi hindi alam ng Panginoong Hesus yung oras at saka araw ng pagbaba So hindi niya talaga alam. So para ma-sure ang kaligtasan natin, nag-i-intercessory ang Panginoon sa atin sa langit sa Ama. Sabi dito sa 25 ng Hebrew 7. Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos, sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. So ang Panginoong Hesus nagtatrabaho pa hanggang ngayon. Intercessory, kaya may pastor Ang pastor na nilalagay ng Diyos, ini-intercede ang tupa at dinidinig ng Diyos ang panalangin ng pastor para sa iglesia. Naglagay ang Diyos ng pamunuan para sa iglesia, para patibayin ito at ihanda sa rapture. Ngayon, kapag ang isang pinuno lilihis sa salita ng Diyos, iiwan siya ng Diyos. Si Saul, humiwalay sa salita ng Diyos, iniwan siya ng Diyos. Si David, bagamat nagkasala, hindi humiwalay sa Diyos. Ang puso ni David nasa pagtugon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos si David ang nasa puso ko Alam ng Diyos kung sino tunay na mga pastor ng iglesia. At mapalad kayo kung ang pastor ninyo tunay na pastor talaga nagpapakabanal-banal. Katulad ni Kristo, sabi niya, nagpakabanal-banal ako para sa mga tupa. Ganon din ang isang pastor, magpapakabanal-banal ka para sa tupa. Si Moses nga, pinakamababang tao, sabi ng Diyos nagkamali pa Kasi doon sa tubig ng Meriba, sabi ng mga Israel, wala bang tubig? Mamamatay kami. Sabi ng Diyos, sabi ni Moses, Panginoon, eto na naman ang bayan mo, nagre-reklamo. Wala daw tubig. Sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Maglalagay ng tubig. Sa galit ni Moses. Hinataw niya 2 beses naglabas ng tubig. Pero hindi yun ang utos ng Diyos, kausapin Sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi niyo pinabanal ang sarili niyo sa akin, Aaron at Moses, ikaw Moses, hindi ka makakapasok sa promise. Kaya naparusahan siya. Pero siya yung pinakamababa talaga. Wala nang pinakamababang nakitang tawad Diyos kundi si Moses. Ganon din tayo kung paano magpakumbaba. Si Kristo nagpakumbaba, namatay sa krus, naghirap, nagtiis, para masunod lang ang kalooban ng Ama. So nakikita ngayon sa atin kung sino yan. Sino sa inyo yung tunay na mababa, na magtitiis, na susunod sa kalooban ng Diyos hanggang wakas. Kasi ang iglesia ito dadaan sa bautismo sa apoy. Yung 1/3 na natira na Palatio Church, dadaan tayo sa bautismo sa apoy para malaman kung sino talaga totoo. Kasi alam nyo, napakaliit ng New Jerusalem Church. Yung bahay ng Ama sa Third Heaven, napakaliit. Kasi laki lang ng United States. Pag pinag-aaralan ko ang populasyon sa United States, halos 1 billion lang. So, 1 billion lang ba ang maliligtas? I-minus mo pa doon yung mga maraming bahay, marami tayong bahay doon. Malapit na tayong dali ng Diyos doon. Itatago tayo ng Diyos. Sa Isaiah, sabi, 26:21. Malapit na ang rapture. Kasi pag nag-rapture, kukunin tayo ng Diyos yung tunay, Yung tunay na mababa, tunay na nagtitiis, nagtitiyag ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kukunin yun, ilalagay sa kwarto niya. May kwarto tayo sa langit. Palalampasin yung 7 years of tribulation, nakatago tayo doon, sabi dito. Isaiah 26:20-21. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid. Madaming silid sa langit. At isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay mga lampas. So may galit ang Diyos yung wrath of God kung tawagin. Sa tribulasyon, biruin nyo, yung plagues na naganap doon sa panahon ng Paraon. Nung bago kunin ng Israel, napakagrabe ng plagues doon, di ba? Tapos ang panghuli nun, yung mamamatay ang mga panganay, di ba? Nagkaroon ng Passover. Doon yung Passover. Ngayon, yung Passover na yan, isineselebrate yan ng Hudyo. Nung panahon ng Passover, yun din yung araw. Nang mamatay si Kristo, yun din ang araw Yun ang Passover. Nung araw, di ba, kumuha sila ng lamb, inihaw, tsaka kumuha sila ng pinalagyan ng mga dugo. Yung mga pintuan at hamba. Yung angel of death na dadaan doon, pag may dugo, hindi mamamatay ang panganay. Sa Egypt, walang ganun namatay lahat ng panganay. Pero tayo ang mga panganay ng iglesia. Ibig sabihin, pag may dugo ka ni Kristo, hindi ka mamamatay kailanman.
Yung angel of death, iiwas sa'yo, hindi ka mamamatay. So, tayo ba yung nalinis ng dugo ni Kristo? Amen, tayo yun. At napakapaladid ng Paladio Church kasi tayo na lang ang nalabi sa LCJ Ministry. Nagsimula ito, libo-libo. O ngayon, ilan na lang. Ang Israel nagsimula, milyon-milyon. Yung pinatay lang ni Hitler, 6 na milyong Hudyo eh. Yung lumabas nung panahon na yun, sa Egypt, 5,000 yun. Wala pa kasama, 5 milyon yun. Hindi pa kasama yung mga bata. Biruin mo yun. Napakarami. Hanggang sa ngayon, mas marami ang mga Hudyo sa US ngayon kaysa talaga sa Israel. Alam niyo ba na sa huling panahon ito, talagang ihahanda ng todo Israel. Kasi ang tigas ng ulo ng Israel. Katulad ng LCJ Ministry, napakatigas ng ulo. Kaya mapalad yung nalabi ng mga remnants, yun ang ililigtas. Yung ililigtas sa yung Israel na napakatigas ng ulo. Hanggang ngayon, hinihintay nila ang Kristo. Ipinapako nila, yun ang tunay na Kristo. Pagdating ng Antikristo, yun ang tatanggapin nila. Marirealize nila, mali. Kasi doon sa gagawin Temple of Solomon, maglalagay na naman ng sacrifice ang Antichrist doon eh. Ipopronounce na siya ang Diyos. Galit na galit ang Israel dyan eh. Si Kristo, sabi niya, siya yung anak ng Diyos eh. Ayaw maniwala eh. Tao ka, tapos Diyos ka. Tapos itong Antikristo, sabi siya ang Diyos. Kaya hihingi ng tulong ang mga Hudyo. Pag hingi ng tulong ng mga Hudyo kay Kristo, bababa si Kristo, kasama na tayo. Yun yung pagkatapos ng 7 years of tribulation, bababa tayo, magkakaroon na 1,000 taong paghahari tayo, kasama ni Kristo dito sa lupa. So, inihahanda tayo ng Diyos na mabuti. Kaya huwag kayo magtataka bakit atitindi ng pagsubok. Bawat pamilya sinusubukan. Bakit? Para malaman sino totoo. Sabi sa Deuteronomy 8:2. Paano malalaman? At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka at subukan ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso o kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. Kasi alam nyo, madaling sumunod kapag hindi mahirap Pahirapan natin. Madaling sumunod pag maluwag ang daan, di ba? Kaya sabi, marami dadaan doon sa malapad na daan Pero doon sa Makitid, puro tinik pa yun, puro barbed wire. Dahil pa yun. Tapos wala kang tsinelas, aakyat ka doon, ang hirap nun. Matutuso ka ng mga alambre doon, tsaka kung ano-anong hirap ang dadanasin mo. Payag ka pa ba? Pero papunta sa langit yun, yung Makitid na daan na napakaraming hadlang. Katulad ng Israel. Bago nakapasok sa Promised Land, ang dami nilang nilabanan. Halos 30 kingdom ang naubos ni Joshua. Ilan yung masamang espiritu papatayin natin para makarating sa Promised Land? Ilang kasalanan yung itatakwil mo? Napakarami niyan. Lahat ng kasalanan at ang salita ng Diyos ang luminis sa atin, mga kapatid. Our forefathers eat manna for 40 years every day. Just like what God wants us to eat Jesus every day. John 6:48. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ng inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay ng buhay na bumabanggaling sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Kaya nung araw, sabi ng mga Hudyo, ano ba itong aral na to? Kakainin ng laman ni Kristo, inumin ng dugo? Ang bigat nito, tumalikod na sila. Sabi sa John 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Dadapat may ilan sa inyo na hindi nagsisampalataya sapagkat talastas ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi magsisisampalataya. At kung sino ang kanyang magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang tao makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanila ang sa mga alagad at ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya.
666. Kung makikita nyo, ang Antikristo, yung mga lumabas sa iglesia. Yung mga humiwalay. Pag titingnan nyo yung John 666, yun. Kung may Bible kayo, tignan nyo yung John 666. Hindi ito nagkataon lang, ano? Gawa ito ng Diyos. Kahit yung paglalagay ng number na yan, supported ng Diyos yan. Biruin nyo, 36 to, John 666. Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nakisama sa kanya. Nasa 1 John yan eh. 1 John 2:19 to 20. Yung Antikristo, yung humihiwalay. Yung lumalabas ng iglesia. Sa 19 naman ng Jude, yung mga humihiwalay, walang Espiritu Santo. Sabi, tignan natin ha. Ang mga ito ang nasisigawan ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na Espiritu Santo. So kapag umalis ka sa loob ng iglesia itinayo ni Kristo, wala kang Espiritu Santo. Ang tawag sa iyo, Antikristo. Hindi mo kayang kainin ang katawan ni Kristo, inumin ng dugo. Hindi mo kaya. Kasi araw-araw mabubuhay ka sa Word of God. Ang pagiging Kristiyano natin, pamumuhay sa Word of God. Araw-araw, kakain ka ng mana. Huwag kang gagaya sa Israel na nagsawa. Humingi ng pugo. Ay di binigyan ng pugo, naganda suwa-supa. All true Christians shall eat Christ and drink His blood to have eternal life. 1 Corinthians 10:1-6. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nagpasailalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. So nabautismo sila sa Espiritu sa alapaap, nabautismo sila sa tubig sa dagat. Sa panahon natin ngayon yan, kailangan baptize ka sa Spirit, baptize ka sa tubig. Kailangan, dadaan ka talaga sa mga pagsubok. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin din ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Noon pa man, kasama na nila si Kristo, yung bato. Yung bato na yun na kinakausap ni Moses, si Kristo, naglalabas ng tubig. Ngayon, si Kristo naglalabas din ng tubig. Yung mga salitang aral niya, yun ang tubig. Malilinis na kayo sa pamamagitan ng salita, sabi. Ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang wag tayo magsipagnasa ng bagay na masama na gaya man nila na nagsipagnasa. Yung iba gustong bumalik ng Egypt. Sabi nila, ano ba naman to? Puro mana, tapos puro tubig. Walang kakwenta-kwenta. Wala. Sa Egypt may alak, may mga juice, may mga fruits, may mga nuts, ang daming pagkain. Doon na lang kami. O ganun din ang panahon ng iglesia ngayon, di ba? Nagsasawa tayo sa mga bagay-bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Naghahanap tayo ng iba. Samantalang sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastor, hindi ako maghahanap ng anumang bagay. Kontento ko sa anumang bagay na sa akin, kontento ako. Sabi sa Philippians, in whatsoever state I am, therewith to be content. Pag natutunan mo na ang pagiging kontento, everything is okay. Wala, okay na. Okay na. Kasi ang susi yung pagiging kontento. Yung payapa ka, relax ka, dahil hindi ka naman taga rito sa lupa eh. Taga-langit tayo. Ang citizenship natin sa langit. Ngayon, habang nasa lupa, kakain ka ng salita ng Diyos para makapunta ka dun sa langit. Kasi ang salita ng Diyos nandun sa langit, hindi ka kumakain ng salita ng Diyos. Paano ka pupunta sa langit? Ang kinakain mo, yung gusto mong kainin. Pangkaraniwan pa naman, kapag mayaman ka, lahat ng kakainin mo, yun ang papatay sa iyo. Halos lahat ng masasarap eh. Yun ang pinagmumulan ng diabetes, lechon nga lang, high blood eh. Yun nga lang Peking duck eh. Akala ko, kinakain yung laman nun, pakakain sa amin. Ang isinirip sa amin, balat lang eh, ng Peking duck. Di kinain ko. Maya-maya, siguro 1 minute lang to 2 minutes, hilong-hilo na ako. Napakatindi ng cholesterol pala nun. Ng balat ng Peking duck. Lechon din, balat yun eh. Nasa balat kasi lahat ng sustansya. Kahit sa earth, yung surface of the earth, nandyan ang lahat ng sustansya.
Kaya dyan nakatanim yung mga puno eh. Lahat ng puno. Galing tayo dyan sa sustansya ng earth, sa alikabok ng mundo. Diyan tayo galing. Kaya tingnan nyo, pag sinekap kayo, meron kayong manganese, may calcium, may copper, meron kayong kung ano-anong potassium, zinc sa katawan. Tingnan mo yung surface of the earth, may zinc, may potassium. Bakit? Doon tayo galing sa alikabok. Kaya ang kailangan kainin natin, yung nakakabit sa lupa, ano yun? Yung puno. Yung baka, kalabaw, naglalakad yun sa ibabaw ng earth eh. Tinatapakan ng lupa. Kaya talagang ang adaptable sa taong pagkain, gulay at prutas. Ang problema, matitigas ang ulo natin eh. Ang takot sa natin ng mga karne. Ginawa naman ng solusyon ng Diyos yun, sabi sa 1 Timothy. Nilinis niya lahat ng pagkain. Sa pamamagitan ng Word of God at panalangin, nalilinis ang pagkain. Kaya kung nakakasama man sa atin, dahil sumasampalataya tayo, nasusuporta. Pero, huwag kang careless driver. O yung ikaw health driver na kain ka pa rin ng kain. May diabetes ka na, gustong-gusto mo pa, leche plan. Ang panghimangas mo lagi, chocolate. Tapos may high blood ka na, gustong-gusto mo pa ng balat, ng taba. Sobra ka na. In-identify na nga may problema ka. Di solve ng problema. Pero yung mga bata, pwede pa eh. Kayong mga bata, samantalahin nyo habang bata. Kasi pagtandaan nyo, ang dami ng bawal. Ang dami ng hindi pwede. Pero huwag kayong abuso. Sanayin nyo pa rin ang sarili nyo sa design ng Diyos. Sa prutas at gulay. Hindi, exercise, prutas at gulay. Yan talaga ang plano ng Diyos sa atin eh. Mag-exercise, galaw-galaw ang katawan. Kailangan igalaw mo. Kasi hindi ka naman ginawa ng Diyos, parang hindi gumalaw eh. Gagalaw ka ng gagalaw, tapos ang kakainin mo, mostly, dapat 2/3 ng pagkain mo dapat, mga halaman, tsaka prutas. Yung 1/3, karne. Kasi maano rin yan, nilinis na rin yan eh. Basahin natin yung 1 Timothy 4. Sa 1 Timothy 4:4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. So, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Yung ahas, mabuti yun. Bakit? Nilalang ng Diyos yun eh. Yung alupihan, mabuti yun. Bakit? Nilalang ng Diyos yun eh. Bawat nilalang ng Diyos, mabuti. Unang-una, hindi naman talaga tayo kalaban ng ahas eh. Lalo yung mga king cobra. Alam niyo yung king cobra, ang kinakain niya rin, mga ahas din eh. Bakit nanunuklaw? Natatakot siya kasi takot siya sa tao. Dumidepensa lang. Kaya nangangagat. Pero ang pagkain ng ahas, hindi naman tao eh. Ewan ko ito si Galema. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. 5. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. So ito yung ibinigay sa ating suporta ng Diyos. Doon sa matitigas ang ulong Kristiyano, nakain pa rin ng baboy, ng taba, inihaw na taba, sinigang na taba. Mahilig dyan sa masasarap na pagkain. Nilagyan tayo ng proteksyon. Pero mag-pray ka. Ipagpapasalamat mo, Ama, maraming salamat po sa pagkain bibigay mo sa akin na maraming kolesterol. Pero ililigtas mo ko dahil mahal mo ko, pababanalin mo, aalisin mo ang lahat ng masama sa pagkain yun. At kung lalasunin ka, pag nag-pray ka at nagpasalamat, tanggal ang lason. Pero kung hindi, diba, fiesta. Ako, madalas mangyari sa akin sa fiesta, hindi ako nakakapag-pray eh. Pagdating ko sa amin, alam nyo, nagpupupururot ako. Paano? Lahat ng makita mo, kakainin mo. Nagrarambulan sa tiyan mo yun. Pag uwi mo, nagpupupururot. Bakit? Hindi ka nag-pray. Miski sa restaurant, pag kumakain kayo, minsan di kayo nagpe-pray. Diba? Oo, ang ginagawa, selfie picture. Meron kang iOS, meron kang Android, meron kang tab. Kagtulad ko, may tab. Ayan. May tab ako, bigay ni Ana. Kaya ayan, naka-record to eh. Balik tayo, balik. Ang salita ng Diyos kasi, pagkain ng kaluluwa. Sabi sa Deuteronomy 18:3.
magiging karampatan. Teka, Deuteronomy nga ba ito? Job 23:12. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang kaysa kailangan kong pagkain. So, mas importante yung Word of God kaysa sa pagkain ng tiyan. Kasi yung iba, ang Diyos nila, tiyan eh. Diba? Halos lahat ng tao, tiyan ang nagiging Diyos. Bakit? Eh di ba pag walang makain, nagpo-prostitute? Eh di ba pag walang makain, nang-hold up? O di ang Diyos mo, tiyan mo. Pero ang Kristiyano, kailanman hindi magugutom. Nasa Psalm 37:25 yan eh. Sabi ni David, nung araw, si David talaga, ano yan eh, may pagkagwapo din si David nung araw eh. Kaya marami din naging asawa yan, 7 eh. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Si David nagsasalita dito ha, siya naging bata at ngayon matanda. Nung sinasabi niya to, matanda na siya. Ganyan man, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Pero once na ikaw tumalikod sa Diyos, humiwalay ka sa Diyos, aalisin sa'yo ng Diyos ang maraming pagpapala. Maaaring mayaman ka pa rin. Maraming may pera ka pa rin, pero magulo buhay mo, hindi payapa isip mo. Hindi katulad nung ikaw ay nasa Diyos, payapa ang lahat. Pinagpala ka sa spiritual, sa physical, at saka sa kaluluwa. So lahat ng biyaya at pagpapala binibigay. Pero pag humiwalay ka na sa Diyos, kasi ang dami rin wala sa Diyos, pero maraming pera eh. Pag sinasabi ba maraming pera, pinagpala na? Hindi. Ang pinagpala ng Diyos, yung may buhay na walang hanggan. Yung meron siyang hinihintay na reward mula sa Diyos. Meron din namang mayayaman, nagiging tunay na Kristiyano eh. Katulad ni Joseph of Arimathea. Tsaka yung isa, si Nicodemus. Kasi nung araw, hindi ka pwedeng pariseyo ng mahirap. Tsaka hindi ka pwedeng kumuha ng Roman citizenship ng mahirap. Kung sa panahon natin ngayon, milyon-milyon ang pagbili nun. Kaya nung malaman ng captain na tinitira kasi ng Hudyo nun si Paul eh. Sabi niya, I am a Roman citizen. Natakot yung kapitan. Ganun ba? Nagsugo siya ng mga cavalry. Kumuha siya ng 70 magkakabayo, 70 sundalo. Talagang guarded si Pablo para makarating kay Agrippa. Doon magkakaroon ng hearing ng kaso. Kasi umapila sa Supreme Court si Pablo. Sabi niya, pupunta ako kay Cesar. Hindi pwedeng hinahatulan niyo ako, mga Hudyo. Roman citizen ako. So, ibig sabihin dito, pwede tayong mag-file ng kaso sa batas kapag inaagabyado na yung human rights natin. Pwede. Kasi walang kasalanan si Pablo, kinakasuhan eh. Kailangan muna kasi idulog ang kaso, hatulan ng korte. So hindi pwede tayo pumunta sa korte, pwede tayo mag-file ng petition according to the law. Kasi yan ang kalooban din ng Diyos eh. Papasakop tayo sa mga batas ng sanlibutan ito. Under authority, yung may mga authority. So the Word of God, sabi sa Jeremiah 15:16, ang iyong mga salita ay nasumpungan at aking kinain. At ang iyong salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoon Diyos ng mga hukbo. Nung ikaw ba tawagin ng Diyos, naging Kristiyano ka, binautismohan ka sa tubig, binautismohan ka sa Espiritu, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos ng Espiritu Santo. Ikaw ba ay talagang mabubuhay sa Diyos? Kakainin mo ba talaga ang salita ng Diyos? Sa mamatay man o sa mabuhay, ready ka ba talaga? Kasi kailangan desisyonan mo yan eh. Kailangan ang salita ng Diyos nasa puso mo. Ikaw ba tapat na? Magiging tapat ka ba hanggang wakas? Dahil kung hindi rin lang, huwag ka na mag-Kristiyano. What's the use? Kaya nga madalas ko sabihin sa Diyos eh, Panginoon, kapag ang mga prayer ko hindi mo didinggin, buti pa, mamatay na lang ako. Para saan pa? Kaya nga ako naging Kristiyano eh. Kaya ako nagpapakahirap para na sa ganon, meron ako relationship sa'yo, didinggin mo yung mga dalangin ko, lalo-lalo na sa iglesia.
Kasi kailangan para paboran ng Diyos ang isang pastor, ang ipinagpe-pray niya lagi ang iglesia. Hindi siya nabubuhay sa sarili niya. Eh, sa ako naman, baliwala sa akin buhay ko eh. Unang-una, wala namang kwenta ako. Unang-una, buti nga may kwenta na ako ngayon. Ewan ko kung magkano. Baka piso na ako ngayon. Wala akong kwenta eh. Wala akong value. Patay na nga sana ako eh. Pero may plano pala ang Diyos eh. May plano siya. Gagawin akong pastor pala. Hindi ko alam. Ni sa panaginip, ni sa guni-guni, ayoko nito. Ayoko nito. Sabi ko nga kay Brother Manny, sabi ni Brother Manny, magpapastor ka. Sabi ko, hindi ho. Pastor ka, sabi ko, hindi ho. Pastor ka. Sabi ko, bakit ho? Eh, hinihirang ka ng Diyos eh. Sabi ko, Brother Manny, sarili ko, hindi ko maagwanta eh. Ang hirap supilin. Tapos magbibigay ka pa sa akin ng mga member. Sabi ni Brother Manny, wala akong magagawa, hinihirang ka ng Diyos eh. Hindi pumayag na ako. Pero mula nung pumayag ako maging pastor, talagang inilaan ko naman ang buhay ko sa Kanya. Ikinumit ko kasi nakakatakot eh. Kapag ikaw nagkamali sa Diyos, patay ka. Yari ka. Eh ngayon nga, may mga balita ako naririnig, naaawa ako. Ako ngayon nagpipreach, pero bagbag ang puso ko, naaawa ako kay Elmo. Kasi yung nare-receive kong mga balita kay Magno, halos wala na daw umaten. Ang mga elders, wala na. Biruin niyo yung pagkakamaling nagawa nila. Inaani na nila ngayon yung pagkakabahagi. Eh, nakakaawa. Anong trabaho maging isa na isa maraming pera yun? Nakabili nga ng adventure yun eh. Brand new, hulugan, 4-5 years to pay, nabayaran, wala na eh. At saka ang dami nilang pera. Sagana sila. Eh, paano na ngayon? Wala nang darating na mga ikapo. Ano na, buhay? Eh, sabi ni Magno, ang payat daw. Naawa ako sa ganun eh. Kasi ayoko mangyari sa akin yun. Kaya ang prayer ko, Panginoon, kung hindi ako magiging totoong Kristiyano, patayin mo na ako. Patayin mo na, para maligtas na ako. Sabi sa Isaiah 57. Kasi kung hindi ka rin naman magiging tunay na Kristiyano, what's the use pa? Nag-Kristiyano ka, hindi ka naman pala susunod. Eh, ba't nag-Kristiyano ka pa? Eh, di hangal ka. You are a fool. Sabi dito, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at ang mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. So kung magiging masama ka sa pagdating ng panahon, magiging masama ka, hindi ka malilitas. Dapat itong araw na ito, napamatay ka na. Eh kaso ang pumapatay ang Diyos. Hindi naman si Satanas eh. Lalong hindi ikaw. Sa Ecclesiastes 8:8. Tayo mag-8:8. Kaya may pag-asa pa tayo eh. May pag-asa pa tayo. Buhay ka pa eh. Kung hindi ka pa masunurin talaga ngayon, may oras pa para maging masunurin. Kasi sabi sa Ecclesiastes, mabuti pa yung buhay na aso eh, kaysa sa patay na na leon eh. Kasi yung buhay na aso, pwede pang magbago yun eh, babaguhin ng Diyos yun. Kahit aso ka, pwede kang gawin tupa. Eh yung patay na pa babaguhin ko? Wala na. Sabi dito sa 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunjangin niya o ni mailigtas siya ng kasamaan at taglay niya. So wala tayong ding kapangyarihan sa espiritu. Halimbawa, ang gusto mo sa anak mo ay magdesisyon na ito gawin mo. Wala kang kapangyarihan, siya pa rin na magdidesisyon. Kahit turuan mo ng turuan yan, sabihin ng tama, siya pa rin na magdidesisyon. Bakit? May free will eh. Wala tayong kapangyarihan sa diwa at sa kamatayan. Yan tayo, wala tayong kapangyarihan dyan. Ang Diyos ang may kapangyarihan baguhin ng diwa. Meron siyang kapangyarihan baguhin ang isip mo. Kung lalapit ka sa Diyos. Kung mananampalataya ka sa Diyos, lahat ng kasalanan mo malinis. Bakit? Nilinis ng dugo ni Kristo. Kaya nga ang halimbawa nung panahon na yun eh, sabi ng Diyos sa kanila, sige maglagay kayo ng mga dugo sa hamba, sa pintuan, para pagdaan ng angel of death, hindi kayo mamamatay yung firstborn. Aanis yun. Eh sa Egypt wala eh, walang dugo eh. Persecutor pa sila ng dugo eh. Eh di patay lahat ng firstborn. O doon na nagpumayag yung Paraon, sabi niya, ang Diyos ni Moses, yung tunay na Diyos. Sige, larga na kayo, lahat kayo, lumarga. Sabi na naman ni Satanas, habulin mo. Habulin mo. Wala kayong alipin. Sino gagawa ng mga gawain building niya? Habulin mo. Di habol.
pagdating sa Red Sea, dead-ended. Bakit? Bakit pinahabol? Gusto ng Diyos ipakita yung kapangyarihan niya na siya yung Diyos talagang tunay. Bibiyakin niya yung Red Sea. Ocean divided by two. So, nagturo ang Diyos ng division. Ocean divided by two, nahati eh. Si Kristo nagturo ng multiplication. Di ba nagbigay siya ng tinapay sa 5,000? May natira pa. Nagturo din ng subtraction eh. May natira pa eh. Multiplication, dumami tinapay, tsaka yung mga isda. Oh. Lahat ng bagay sa buhay natin, ang Diyos ang nagturo. Lahat ng bagay na nagaganap sa atin, may kapahintulutan ng Diyos. So, napakahalagang sumampalataya ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, ang buong universe siya nagpapagalaw. Kung ano desisyon niya, yun ang mananaig. O sino lalaban sa inyo kung nasa inyo ang Diyos? So, ang gagawin mo lang, sumampalataya, maging matapat hanggang wakas. Para yung Revelation 14:13, 14:12-13 mangyari sa atin. Bago mangyari yung 13, magyayari muna dapat yung 12. Dapat sa 14:12, pasado ka na. Para sa 13, pasado ka. Babasahin ko. Revelation 14:12-13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. O tanong, matiyaga ka ba? Banal ka ba? Ang banal, yung nalinis ng dugo ni Kristo, lahat ng kasalanan, banal ka na. Hindi ka na marumi. Ang mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. So yun daw ang matiyaga, yung nagsisitupad sa utos ng Diyos, ng pananampalataya kay Jesus. So susunod ka sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yung iba sumusunod sa Diyos pero hindi pananampalataya kay Jesus. Ayon sa kabutihan nila, ayon sa gusto nila. O sumusunod ako sa Diyos, pero ayon ba sa pananampalataya kay Jesus? Tapos yung 13, ito na mangyayari. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. O sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. So may ebidensya. Kaya sabi sa 17:40 naman, yung magtatagumpay, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay mananaig din. So kung ikaw ay tinawag, pinili ka, kailangan tapat ka para manaig ka. Kasi pupunta doon, susunod yung mga gawa eh. Merong physical evidence. May corroborative evidence na ikaw ay tunay na sumunod. Kaya ang ginawa ng Ama, nagsample siya sa Old Testament ng lahat na physical evidence. Para madaling maintindihan, pinapatay niya yung lahat ng kalaban. Ngayon, naiintindihan natin. So, lahat ng kalaban natin, hindi tao. Masasamang espiritu. So, papatayin lahat. Wala kang ititira kahit cute na masamang espiritu, hindi mo ititira. Merong mga cute kasi, katulad nung yung pagkukunwari, cute yun eh. Nagkukunwari ka, cute. Hypocrisy, cute yun. Papatayin mo lahat siya masamang espiritu. Uubusin mo lahat. Para makarating ka sa promised land, patay lahat. Nagbigay ng halimbawa, araw-araw kakain ng mana, iinom ng tubig sa bato. Sabi sa 1 Corinthians, yung si Kristo, araw-araw, kakain ka ng salita ng Diyos, iinom ka ng tubig sa bato. Ano ba yung tubig? Nasa Ephesians yun. Ephesians 5:26 ba? 27. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhubis ng tubig na may salita. So sa pamamagitan ng tubig na may salita ni Kristo, nililinis tayo. Ang katotohanan na naglinis sa atin. Kaya pag ikaw binabautismo sa tubig, inululubog ka eh. Inililibing ka. Kasama na lahat ng kasamaan mo, nakapako sa krus. Ngayon, pag-ahon mo, bago ka nang nilalang, meron ka na ngayong, kapangyarihan magpakabanal. Sabi sa Romans 6, Romans 6:6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kadakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sino yung culprit?
Sino yung salarin? Yung katawan. Yung katawan, nandyan ang lahat ng kasalanan. Kaya tayo minsan nagkakasala dahil sa katawan. Pinahintulutan natin ang katawan maghari. Pero kung pipigilan mo ang laman, hindi maghahari ang kasamaan. May mangyayari na meron kang bunga sa ikababanal. Sabi, 6:22 ng Romans. Dadagpat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroon inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ang buhay na walang hanggan. So, ang isang tao na hindi pa nagiging Kristiyano, hindi pa nalibabanal, hindi pa nalilinis, hindi pa naipapako sa krus at dating pagkatao niya. So, alipin siya ng dating pagkatao. Ang datihang pagkatao, hindi naman nawawala, nandyan palagi. Gagawa lang ng sa 1 Peter yata yun, 1 Peter 3:21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayong nagliligtas, sa pakatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. So, nung linisin tayo ng Diyos, hindi kasamang nalinis yung katawan, ha? Yung espiritu at kaluluwa lang ang nalinis. At mula doon sa espiritu at kaluluwang yun, gagawa ng malinis na konsyensya. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. So, nung mabuhay na maguli si Kristo, kasama tayo na buhay na maguli. Gagawa ang Diyos ng malinis na budi sa atin. Malinis na konsyensya. Yung malinis na konsyensya, ikaw ang nakakaalam nun. Kasi ikaw ang magdidesisyon. Hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo. Sarili mo na, lolokohin mo pa. Di, paano yun? Sarili mo na, niloko mo pa. Di lahat lolokohin mo. So, huwag ka manloko sa sarili mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Kung hindi mo kayang maging totoo sa sarili mo, huwag kang mag-Kristiyano. Amen? Atayin ko muna ito.